Let's say for example, wala kayo sa open space para mag-practice, nasa parking lang kayo ganito. Pwede, practicein nyo yung sa maneuvering, so pagkakakabig kayo. So like I said, to start off sa isang turn nyo, so for example, going left tayo. So ito, ipupush niya pababa, and then ito naman is paangat. Magtutulungan sila, and then by the time na ma-reach mo tong angle na to, ito, tapos itong kamay na to nasa baba na, bibitaw ka na dyan kasi ito magre-ready na tong next na kamay mo na mag-alternate. So ganyan, for sharp curve, sharp turn. Tapos pag ibabalik mo naman, ganun lang din, counterclockwise. So balik hanggang sa mas straighten out mo yung manubela. So para siguradong hindi ako matras. Dito ko pa na try Subete, Habayanas ay beach walk na lepers. So 1.5 lang tayo. Hindi tayo maka-release dito kasi sa traffic. Is up guys, good morning. So meron tayong requested video daw na foot pedal cam. Ngayon nakaano naman, pang beach walk na chinelas. Tapos tanda ko meron din nag-request na gusto niya makita yung RP. Pag dito yung galaw nung sa eco mode na dashboard. Ano yun, sir? Dito sa natin guys, sa video natin ngayon, i-cover ko na rin yung meron kasi nagtatanong ano yung tips mo maneuvering pagkabig para sa beginner. So i-discuss ko rin yun. Papansinin nyo nung pag nagpe-pedal cam ako, hindi ako masyado nagsisete guys, nire-recta ko na lang. Pero hindi na naman kasi talaga ako sanay mag-sete since galing nga ako ng Vios, sanay ako sa rektahan. Although sa mga situations na alam kong alanganin talaga, like parang napapa-atras talaga ako, na feel ko yung baka matamaan ko yung nasa likod ko, ganyan, doon ako sumisete. Kumbaga hindi siya lagi hindi siya lagi. Pero yung pag-usapang sete guys, ang pinaka swabe dyan si Sir Moto Z. Magaling sa sete yan. Daig niya pa mga heel brake assist mas accurate pa yung pag-sete niya kaysa sa heel brake assist. Okay, so hopefully stable naman, pero I don't think, sabi ko na ito yung issue ko yung hindi ako makakapag sete. Kailangan komportable tayo, matama kasi itong tuhod ko muna natin kung baka wait, nararamdaman ko sumasabit itong chinelas so hindi naman na masyadong tumatama yung legs ko, pero yung tumatama is yung chinelas naman. Ayan, so nakapang beach walk na tayo dito, Habayanas sir peke lang to. Hindi natin afford mag-Habayanas na chinelas. So yun sa maneuvering guys, I'll quickly show to you na magtutuhan ako as like kunwari beginner ako, baguhan. So papakita ko sa inyo ano yung dapat gawin kapag and then later on explain ko na rin kung paano siya. Pero for now,
I-observe nyo lang muna. Observe nyo lang muna kung paano ko siya gawin. So nung last time guys, yung isa sa mga video ko na tawag dito, binobomba ko yung RPM ko dito sa parking na to. Kasi yung mga first part na nag-a-attempt pa lang ako lumabas dito sa parking, umatras yung umatras yung tawag dito, umatras tong Montero pa. As in yung konting-konti na lang maghahalikan na sila nung poste dun sa likod eh. So syempre yun yung ayaw natin mangyari, na madali yung katawan ng Montero, kasi pagka ganun sakit sa ulo yun. Kaya nung time na yun sumisyete pa ako kung mapapansin nyo, tapos binobomba ko talaga siya para siguradong hindi ako umatras. Pero nakapag-adjust naman na ako sa katagalan. Kaya okay na. Okay, so yun. Punta tayong town ngayon. Friday ngayon. Dala na ako ng sapatos ko pamalit mamaya. Pero for now, para lang sa request ni sir. Siguro tong si sir na nag-request nakatira sa tabing dagat eh. Para yung tipong pagka nakakita ng dagat, uy, dagat muna tayo, tapos saka beach walk, steepers lang lahat. Gago! Para hindi na rekta lakad na lang sa beach eh. Magtampisaw muna, tapos sabay balik ulit sa Montero, drive ulit, ganyan. Tapos yun nga pala, so start tayo sa steering So for example, ako, beginner ako. So this is how I would steer as a beginner. So there's two ways kasi to do it eh. Kung kanina mapapansin nyo, pagka nag-sharp turn ako, ito yung ginagamit ko para kunwari papunta ako kaliwa, para i-pull ko yung sasakyan yung manubela pa kaliwa, tapos mag-alternate ako, parang para siyang naglalakad, parang naglalakad yung kamay ko sa sa manubela kapag sharp turns, lalo yung mga ganun, yung mga buweltahan. So pag papunta naman ng right, ito naman, by the time na itong kamay nyo mapunta na dito sa portion na to, aabang na tong kabilang kamay nyo, tapos doon na parang maglalakad-lakad na yung kamay nyo nun papuntang right direction. And then if pa left naman, ganun naman. Tapos opposite, magkaharap yung kamay. So yun yung kumbaga parang mas especially kapag kunwari pasmado kayo, mas may grip kasi kayo kapag ganito yung hawak niyo as compared sa ganito. So yun yung one way to do it. The other way to do it naman is ganito. So kapag pa-turn ka ng right, pa-turn ka ng right, itong left hand mo iaangat niya yung manubela, at the same time ito ibababa niya. Pero by the time na umabot tong
Itong right hand nyo sa baba, bibitawan nyo na yan. Hindi ko kasi may demo dito sa mismong sharp ano eh. Pero sa mga ganyan, normal turns lang. Normal turns lang. So yan, tutulong sila. Tapos balik. Dalawang kamay. Magtutulungan sila sa pag ano, sa pagpuwersa sa manubela. Ganyan. So hindi kailangan umabot dito, no? Yung tipong mag-sharp turn kayo, aabot pa yung isang kamay nyo sa ano. Pagka ganun, bitawan nyo na yung isang kamay nyo. Ito na lang yung parang nagme-maintain nung next na kapag kulang pa yung lipo nyo. So yan, konting ano lang step. So, punta tayo ng town ngayon. Friday. Hindi ko sure kung traffic. Tsaka ito rin kasi yung tinuturo ng mga driving instructor, no? Ito yung kumbaga parang pinaka-safest way natin to start when pagkapag nagda-drive tayo ng sasakyan. Kasi mas may control tayo, ano? Ngayon, syempre pag medyo experienced na kayo, medyo sanay na kayo or gamay na kayo, or totally as in gamay nyo na yung pagmamaneuver, pagkakabit, then discretion nyo na, no? It's up to you na kung gusto nyo pag-aralan or gusto nyo namang masanay sa one hand na driving. Kasi ako naman is ever since talaga nasanay na ako sa one hand driving, and so far I never had issues naman sa one hand driving na yung tipong biglang dumudulas or nabibitawan ko. Hindi naman nangyari sa akin yun. Kaya talagang kumbaga parang sa part ko mas confident ako sa one hand driving kahit sa mga long drives. Ngayon syempre nakaabang yung ano ko, like kunwari nakaganyan ako, nakaabang yung second na kamay ko if ever na alam ko sa sarili ko na parang alanganin to. Kunwari like mag-overtake ako, so may times na hahawak ako para sigurado ako, ganun. So di naman all talagang totally naka-rely ako sa one hand driving, ano. Kapag ka alam kong alanganin or medyo kailangan ng support ng pangalawang kamay, idadagdag ko siya, mabilisan lang naman eh. Ihahawak mo lang technically. Ganun. Pero yun, it's up to you guys kung like parang pagka sanay na kayo, gamay nyo na is gusto nyong pag-aralan yung one hand driving, wala namang problema dun, no? Pero ito yung pinaka tinuturo kasi ng mga driving instructor sa mga driving school, two hand driving, which offers more control daw sa steering, ganyan. So depende na lang kasi yan sa kung ano yung mas makakasanayan mo as a driver. So ganyan, pagka beginner, ganyan lang, two hands. Pero hindi yung kapag kayo mga sharper turns na, hindi siya yung tipong dadalhin mo yung kamay mo na pati yung parang mababali yung kamay mo, hindi naman kailangan ng ganun. So pag mga sharper turns na, dun na papasok yung kailangan mo mag-alternate movement. Tapos another thing pala, so wala pa kasi masyadong kurbahan dito. May address lang ako, no? Meron kasi nagtatanong, dapat ba second gear, primera, ano? So if you, to answer that, sir, mas better na mag-primera kayo, no? Kasi ang gears naman naka-design yan para ano eh, kumbaga parang hindi mahirapan yung sasakyan natin kapag kayong aarangkada tayo. Kasi the higher the gear, alam naman natin na kapag mas matataas na gear, second, third, fourth, yan yung kapag nakaka-build na tayo ng momentum, ng speed. Pero ang first, ito yung talagang ginagamit natin kapag kailangan natin ng arangkada, kailangan nating gumalaw from a stop or gumalaw pa akyat. Otherwise kasi kung second naman yan,
mas kumbaga parang pinahihirapan natin. Siyempre second gear, mas maliit na gears yan eh. So what if may mga karga kayo? Kahit pa sabihin mo diesel yan, kaya ng diesel. Pero bakit nyo papahihirapan yung sasakyan na i-push nyo yung buong sasakyan mo? Kahit papatag yan, i-push nyo yung buong sasakyan mo ng second gear lang from a full stop. So may risk na ma-damage yung transmission nyo in the long term, or kung hindi man transmission, yung mismong clutch components nyo kapag ganun. So better kapag full stop, balik kayo sa Rivera. Kasi kahit mabilisan lang naman eh, ang goal mo lang kasi dun i-move yung sasakyan mo eh, from a stop eh. Para hindi rin kawawa yung sasakyan na aarangkada siya, hindi siya yung hirap. Yun yung pinaka, kumbaga parang comfort zone ng sasakyan na makaarangkada, kasi first gear mas malaki yung gears niya. So mas gusto niyo yung ganun as compared sa second gear. Ay, namali ako. Nasa third gear pa lang ako. So yun guys, kung mapapansin nyo dun, nag-jerk yung sasakyan, no? Kasi hindi ako nag-rev much. Hindi ko kasi alam na nasa tercera ako. Tanga. Lutang. Akala ko, hindi ko naman iniisip ko, bigla ako nag-segunda. Nag-jerk tuloy siya. Pagka ganun, paligid yan, di ba? So ganito mga normal uphills, hindi na ako sumisyete, no? Kasi tansyado ko naman na nirerekta ko na lang. Pero pag talagang matataas tapos traffic, ito parang ganito, traffic. Pag yun talagang matataas na tapos traffic, doon ako sumisyete para sigurado yung para siguradong hindi ako matras. Dito ko pa na try Subete, Habayanas, ay beach walk na Lepers. So 1.5 lang tayo. Hindi tayo maka-release dito kasi sa traffic. Tapos ang masasuggest ko dito guys, pag kayong traffic, bumper to bumper, syempre hindi naman all the time mabibigyan mo ng space yung sasakyan mo sa mga nasa harap eh. Kasi di ba ang goal nga natin is minimal movement sa clutch, para sana kapag umarangkada tayo is ma-maintain natin yung RPM natin, na tuloy-tuloy lang yung sasakyan natin sa uphill traffic na yun. Pero hindi all the time magagawa natin yun, especially pag mga ganitong traffic. So if ever na stop and start movement siya, hindi ko may advise yung hanging clutch control, no? Na tipong, kasi kawawa yung clutch kapag ka naggaganon tayo eh. Yung tipong yung parang nag-half clutch ka para i-control lang yung sasakyan sa uphill. Kawawa yung clutch pagka ganun. So mas better na full stop ka and then control mo na lang siya. Kahit like konting galaw lang nung sasakyan sa harap nyo. Tapos like bigyan nyo lang ng as in kahit konting gap lang, and then
paandarin nyo na yung sasakyan para lang in that moment may chance kayo na ma-release yung clutch nyo agad as compared sa yung nakababad kayo, especially kapag mari umaakit kayo ng Marcos kayo nun, ganyan traffic, diba? Yun yung iiwasan nyo na maghahangin kayo na naka-clutch control. Di kung nag-half clutch bite point kayo, huwag nyo gagawin yun kasi kawawa naman yung yung clutch pagka ganun. Although situational siya, no? Meron kasi mga moments na slow traffic na alam mo yung feeling mo na parang nabitin ka lang and kailangan mong mabilisan, kailangan na parang medyo mabilis, kailangan mong maghangin, kailangan mong mag clutch control ng mabilisan. Pero it's not a good practice na ganun lagi yung ginagawa nyo, na sa uphill traffic naghahanging clutch control kayo. Mas maigi na mag-stop na lang kayo, tapos yung 7 handbrake or yung rektahan, parang ginagawa ko mabilisan. Yun kasi yung kapag sanay ka na talaga sa uphill, yan yung pinaka mainam, pinaka efficient way to control or para i-move yung sasakyan nyo, mabilisang release sa bite point at the same time yung tapak nyo sa gasolina. May trabaho. Ito na lang, may withdraw naman dun. Ganda no, ganyan gusto kong top box. Black. Lotra tayo, saan kaya maganda dumaan? Pwede siguro Hindi traffic. ito na lang siguro tayo sa Ayan, kailan lang ba tayo mag-i-start sa nalimutan ko na yun sa sa maneuvering, nawala na yung topic ko na yun. Pero pag mga ganito kasi normal turns lang dito so hindi ganun ka yung movement ng kamay ko dito, kahit pa sabihin mong 2 hands ka. Usually kasi sa mga sasakyan naman konting movement mo lang naman sa manubela, liliko na yun sa mga unless talagang sharp turn siya. So dito guys, pag may momentum naman pababa, may gravity sa pababa, pwede na kayo mag-start sa second kasi hindi naman mahirapan dyan yung sasakyan dyan Wow, Land Cruiser. Anong feeling ng pang beach walk na tsinelas? Okay lang naman. Yun naman madulas. Hindi. Ito. Yan, normal turn lang. So nagtutulungan yung dalawang kamay ko kapag papunta ako sa right. Ito is pinupul niya pababa, kasi ito naman is pinapakit. Pinapakit niya yung manubela if right, tapos same as vice versa kapag kaliwa naman, ito ipupul ko pa baba, tapos ito pataas naman. So ganun siya. Tapos yun, like pagka ganyan na yung umaabot na yung mararamdaman
mararamdaman nyo naman sa turns Pagka bumaba na dito yung kamay nyo, bitawan nyo na siya. Tapos pag kailangan nyo pa ulit, kailangan nyo pang dumiko pa, dun na yung parang kunwari na dito na yung kamay nyo. Papasok na yung kamay nyo dito para mag-alternate. Tapos mga ganito, decent traffic lang. Huwag nyo nabuntutan, no? Nasa harap nyo. Normal lang na normal gap lang kahit mga 1 inch. Ay, 1 inch to 1 car gap. 1 car gap lang. Para yung hindi kayo umabot sa bumper to bumper tas mabitin kayo. Hindi siyempre magka-clutch control na naman kayo pagka ganun. Sayang pa. Imbes na tuloy-tuloy lang yung momentum nyo. So, pag decent traffic lang, no, hindi yung heavy traffic. Anong araw ngayon? Friday. Okay. Hindi naman natin coding. Yari tayo pagka dali tayo ng na coding. Friday. Thursday kasi coding natin 0. Tapos pag di kayo sanay sa Baguio, no, ang daming mga one-way roads dito sa Baguio. Hindi siya typical, no, unlike sa ibang lugar na pag kunwari ito one way lang to. Pag sa mga normal typical roads yan, salubungan yan. Pero dito sa Baguio hindi. So yun yung way nila para ma-manage nila yung traffic. Kaya may mga lugar dito na, so ito medyo magkano tayo guys, yan, kung mapapansin nyo, nag sharp curve ako dun. Tapos pansinin nyo, observe nyo yung kamay ko, ganyan. So ganun, nag-alternate, parang naglalakad yung kamay ko sa manubela. Tayo, may galaw yung tas pa downhill. Nag-start na ako ng second kasi technically nga bumababa lang yung gravity na yung nagpapababa sa sasakyan so walang effort yung sasakyan natin na parang i-push yung sasakyan kasi gravity na yung papagalaw. Full stop. So yan, start ulit ng Primera. So mabilisan lang. Segunda ulit. Tercera. Ayan. Okay. I think it's better kung dito na tayo sa maganda dito, may uphill dito tayo guys para nyo yung mga pa-uphill na galawan natin. So ito magsha-sharp turn ako. So pansin nyo, ayan bibitawan ko na. Tapos alternate hanggang sa ma-reach ko yung maximum. Okay. Tapos kapag ibabalik nyo siya, ganun din. Pero usually sa mga modern cars naman, kung sana siyang bumabalik, mararamdaman mo na siya. Kumbaga inaalay niya na para sa'yo kapag ka nasa padiretso ka na. Ayan pansin nyo. Naglakad yung kamay ko nun isang beses. Kasi medyo sharp yung curve nun. So
ganun kapag ka beginner kayo, kapag ka hindi pa kayo ganun kasanay kumabig. So observe nyo lang kapag ano kayo, kabaguhan kayo, observe nyo lang kung paano ako mag maneuver or magkabig-kabig sa manubela as a beginner. Masyadong ganap sa uphill, hindi naman ganun ka-traffic dun sa part kanina. Itong paakyat ng simbahan na to, ito kadalasan traffic to kasi town na to eh. Session na dyan kapag ka ano eh, ito yung cathedral tapos session na yan. So yung uphill dyan pag dyan kayo galing, yung sa last video ko na malaki yung chance na ma-traffic kayo dyan since nasa sentro kayo. Ito patag to, so from full stop nagpiprimera ako kasi wala namang gravity, hindi siya pababa eh, patag siya eh. So sa mga diesel no, usually release lang naman. Release lang ng clutch mo, aantal na ng diesel. Malakas kasi diesel. Pero syempre, okay lang din naman na tapakan nyo. Pagsabayin nyo yung release ng clutch tsaka tapak kayo ng gasolina. Just kasi sa pagtapak nyo naman, hindi naman sobra eh. Tipong mga parang 1k RPM lang para lang may kombinasyon sila nung bite point and nung RPM pagka-aandar kayo. And wala namang, hindi naman siya yung nakakasama or wala namang ano dun, problema sa ganun. Either way, kung ano yung, kumbaga what works for you. Ito yan, kung diesel lang sasakyan mo tapos nasa patag ka, release lang to bite point. Pwede rin naman na dagdagan mo ng konting gas, konting RPM. Papataon din ba si mama mo? Ay, pagka sa mata, tsalak ng mata. So mainly ang focus nitong video natin is ito yung sa request na mag beach walk na sleeper, and then yung maneuvering for beginners. So ayan, pansin nyo ulit, medyo sharp siya. So konting tulong, konting alternate, dagdag pa ulit. Tapos balik na ulit. Pagkapabalik ka, ganun lang din ulit yung ganun lang din ulit yung movement ng kamay. So dito yung kadalasan traffic pa uphill dito.
So, hindi naman ganun katarik dito, no. So kapag ka dito nata-traffic ka sa Montero, okay, enough na yung 1.5 RPM kapag ka aangat ka dyan. Hindi mo na kailangang galitin yung makina or taasan yung RPM kasi hindi naman siya ganun ka-steep eh. Hindi siya ganun katarik eh. Tayo ng mask. Kailangan ng mask. Meron naman siguro sila doon. Bibili na. Park ka muna. Or sabay na tayo. Depende, mayroon din parking dyan eh. Nga pala guys, meron akong good news and bad news sa inyo. Ang bad news is, so ito kung pakita ko na lang sa picture, sabi ko sa inyo naka-on yung indicator ng traction control niya. So sa mga madudulas na part, hindi niya nako-control yung ano, madulas talaga siya, dumudulas yung rear wheels natin. Ngayon, bukod dito guys, hindi na gumagana yung hill start assist ng Montero. Try ko i-check yung mga parang cables sa ilalim ano, kasi usually pwedeng ano eh, may mga natanggal na disconnect or madumi. Pero nung sinilip ko naman yung ilalim, wala naman ako nakikitang parang putol na wire or anything, especially sa mga sensors dun. Ang good news ko naman dun is mas pabor sa akin na walang HSA kasi hindi ako sanay eh. Kasi gaya nung ina-explain ko dati, itong yung nung gumagana yung or nung working yung HSA nito, parang pinipigilan niya yung sasakyan na umarangkada eh, for some reason eh. Tapos ilang beses akong namamatayan kapag nagre-rely ako sa HSA. Eto, simula nung nawala yung HSA, parang ang gaan, ang gaan ng pakiramdam ng ano eh, pag clutch control eh. Kaya dun sa mga previous video, umaatras yung Montero kasi yun pala, hindi na talaga nag-engage yung ano niya, yung HSA niya. Kasi kahit na ganito, kunwari pababa naman yung muso, ng ano, nag-activate pa rin yung HSA pagka ganun. Pero napansin ko hindi na siya gumagana. So mas pabor siya sa akin na ano, hindi na siya gumagana kasi mas madali sa akin nakakapagtimpla ng clutch. Tapos pag siya-shete rin din, parang mas okay pa nga yung shete, mas may control ka pa sa shete method eh, as compared sa HSA eh. HSA parang ang tagal mag-release ng brake eh. Natimpla mo na ng nakuha mo na yung RPM, nakuha mo na rin yung bite point. Tipong parang may delay yung pag-release niya ng brake na eh. Kaya yun parang pigil or parang sakal yung pag-arangkada mo. Papunta tayo sa Notre.
mamaya pagka paparking tayo or papasok tayo ng Nantry, makikita nyo ulit yung hand movement ko sa sharp turn. Drop mo na lang ata ako. Bakit? Sabay na tayo? Ano yung drop? Saan ba? Dun sa Dahil loob sa o? Pueblo. Diyan lang. Hindi sa loob? Hindi. Ay! Gag. Sobra ng bilis. Kailangan mo ng mask ka. May barya ka. Hindi na ako papasok. Dito lang ako sa kotse. Para namang ewan to. Kaya nga nagpasama sa'yo eh. Paano kung wala akong mahanap na parking? Oh, pwede ka na dito. Pumasok ka na. Tingnan ko ako may parking. Chat Meron kita. na yan. Walang signal sa loob. Check ko kung sino ang doktor. Wala pa akong cash. So ito guys, medyo magtuturn ulit ako dito. So yan. Alternate pabalik. Yun lang, practicein nyo lang yung ganun. Tapos pag mga konting movement lang naman na ano, kailangan nyo ibalik yung ano, like konting lang. So ito, turn ulit tayo dito. Meron yung mga konting movement lang yung pag ano nyo pag cabin nyo eh. So pag ibabalik nyo siya, pwede rin naman yung parang ganyan. Kasi mabilisan lang naman eh. Parang pag ibabalik nyo lang sa diretso, kaya ganyan nyo siya. Pero yun, sa mga sharp maneuvers, mas ideal yung alternate. Yun yung practicing nyo. Kung nga rin nasa stop kayo, or nasa maluwag kayo ng parking, practicing nyo yung ano yung ganun na alternate movement. Ay, ito na palang pasukan. parking. Mahirap mag-parking kasi dito eh. Eh baka ending nito sa Mabini na lang ako park.
Ito yung sinasabi ko, yung kunwari ano lang. Mga ganito lang, mababagal lang ng movement. Pwedeng ganun din kapag ibabalik niyo yung manubela niyo. So yun, ganun. Kapag pa maximum na yung pababa na tong kabilang kamay, bibitawan nyo na yan. Kasi magpe-prepare na kayo na mag-alternate ng kamay. Hindi ka makapag-release ng clutch dito. Yung bagal ng shit, wala. Wala tayo ma-parking ano guys. Full. Ending na ito sa Mabini na ako magpa-park. May parking na lang tayo. Kasi wala eh. So ganun lang guys sa maneuvering, sa pagkabig. Ano lang, practicein nyo yung ganun, alternate movement, going to left, going to right. So maganda siya practicein pag kayo nasa open space kayo, no? Kasi may ikot-ikot nyo yung sasakyan pagka ganun. Wala tayo. Ikot pa ba ako isa? Yung iba kasi nagkakabag mo. Try natin. Let's try our luck. Ito, pakita ko na rin sa inyo. Yung pagkabig-kabig. Bigla may umalis na sasakyan eh. Pag-park tayo. Ayun. Sige. Thank you. Sobrang timing. Ganda ng timing. Napakalupit. Napakalupit. Hanap tayo. So, parking maneuver. O, yan o. Guys, nasa ninyo. Double, alternate. Agad eh. Wala tayong reverse kami. Iyak eh. Pala ngayong araw ko nga rin pala ipapacheck tong natin, reverse cam natin. Tingin ko na hirap lang reverse cam eh. Yun guys, so to wrap this up, let's say for example wala kayo sa open space para mag-practice, nasa parking lang kayo ganito. Pwede practicein nyo yung sa maneuvering, so pagkakakabig kayo. So like I said, to start off sa isang turn nyo, so for example going left tayo, so ito ipupush niya pababa, and then ito naman is paangat, magtutulungan sila, and then by the time na ma-reach mo tong angle na to, ito, tapos itong kamay na to nasa baba na, bibitaw ka na dyan kasi ito magre-ready na tong next na kamay mo na mag-alternate.
So ganyan. For sharp curve. Sharp turn. Tapos pag ibabalik mo naman, ganun lang din. Counterclockwise. So balik hanggang sa mas straighten out mo yung manubela. So kapag ka pa-right naman, same thing. So opposite direction naman ng kamay. So ito pa-pull down, and then ito naman paangat. And then by the time na ma-reach nyo naman itong ulit na angle, release ng tapos ganyan to turn up to pinaka right for sharp turns, tapos pabalik ulit kayo. So better na sa unang balik nyo, pagsamahin nyo yung force ng dalawang kamay nyo, unang balik lang, and then saka kayo mag-alternate. Yung parang unang flow lang, kumbaga parang nagpremera ka sa kamay mo, parang pinaandar mo lang yung tapos nag-alternate ka na. Yan, so ganun guys, hopefully makatulong. Hopefully makatulong yung video na yun. Hindi ako masyadong nakapagpakita ng 7, pero kanina yun, medyo nag-7 tayo sa konti lang, minimal lang, no? Kasi hindi ako masyadong nag-7 talaga eh. Pero ganun guys. So yun, thank you for tuning in. Thanks! Love you!